Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, mission accomplished. Nako, Torre na promote agad after former PRRD arrest. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po muna natin itong mga ilang nagtitrending na mga balita sa mundo ng social media. At una na nga po dito mga kaubayan, itong sinasabi po nating mission accomplished dahil na-promote po agad si General Torre, no, after the arrest of former President Duterte. No? Nung una, na-promote din po si General Torre, no, sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon naman po mga kababayan, na-promote ulit si General Torre. I don't know what is the reason behind of the promotion, pero isa lang naman po ang nakita nating ginawa, no, ni General Torre, which is the arrest of former President Duterte. O yan o, nakangiti. Ang ganda ng ngiti ni di ba? Ni General Torre. Kasama ang kanyang buong pamilya. Ayan o. General Torre at kanyang anak yata ito, no, at asawa. Eto pa. Ayan o, si General Torre. Na-promote po mga kababayan. Wow naman, palakpakan po natin. Nakakahiya naman po itong promotion. Yan o. Kinakamayan po si President Bongbong Marcos Jr. Yan o, nag-usap pa sila. Thank you very much, sir. Diba? Yung mga gesture na ganyan, humahawak sa dibdib, ibig sabihin yan, for me it is my opinion. Thank you very much, sir, sa promotion. Yun, di ba? Kuwang-kuha natin eh. Or may ano ba? Kayo nga mga kababayan, anong masasabi niyo diyan sa picture na ito, no? So yan mga kababayan, congratulations! Sabay tawa. General Torre promoted. Ito nagtataka ako mga kababayan. General Torre is being persona non grata sa Calbayog City, mga ka-review natin. I-search nyo nga mga kababayan. Tapos, pagdating ng PBBM administration, wow, mukhang grabe ang promotion, no? Ni General Torre. Well, anyway, ano niya naman deserve niya naman ang ma-promote. Deserve po ni General Torre ang ma-promote mga kababayan sapagkat he is following orders, di ba? Though some of their orders are not lawful, but still, the General Torre is just following orders. Kita niyo na. That's why promotion is not surprising mga kababayan, di ba? Palakpakan pulit natin. Grabe, no? Well, anyway, yan talaga pag tapat ka sa iyong tungkulin, di ba? Anong masasabi niyo diyan sa promotion ni General Torre? May reklamo ba kayo? Abay, wag na kayong magreklamo. Wala rin naman tayong magagawa no? Kaya promotion niya yan ito mga kababayan, pangalawa po natin pag-uusapan. About naman po ito sa statement ni President Bongbong Marcos Jr. patungkol, no, dito sa vape na ito, itong yung electric cigarette ba yan, di ba? Ito. Lalong-lalo na nakakabahala dahil kung
titingnan natin yung packaging, talagang para sa bata. Kaya ang target market nila, bata. So, gusto nilang turuan ma-addict ang mga bata sa vape. May word po May word po na addict, mga kababayan. Ha? May word pong addict. Ibig sabihin, ma-addict, di ba? Oh. Tapos, delikado pa yung vape. Sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Bakit daw? Dahil may lason ngang nakikita na isinasama. We do not know about the manufacturing process that they go through before they come here, no? Sabi niya. So, hindi natin malaman kung ito ba ay safe or hindi. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. So, ang comment naman po ng ating mga kababayan about dito. So, sabi po ng ating mga kababayan, may nabasa ako ng mga comment. Si President Bongbong Marcos Jr. daw ay very concerned about the pagiging addict ng mga bata sa vape. Pero, mga kababayan, sabi naman po na nag-comment, bakit sa illegal na droga marami rin ang naa-addict, no? Pero wala naman po yatang ginagawa or sinasabi, no? Kasi ang sabi, natatandaan ko sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. noong tinanong po siya about illegal drugs, sabi niya po, abay hindi kami, hindi kami nakikipagpaligsahan, parang ganun, di ba? Bahala sila, kabasta kami magtatrabaho lang kami. Sabi niya po, yun well anyway, sana napanood niyo yun para at least maka-compare po natin with this statement, no? Na tinuturuan daw na maging addict yung mga bata, no? Pero sa totoo talaga, mga karibin natin, no? Illegal drugs is also nagpapa-addict din sa kabataan Pero well anyway, kung mas concerned po ang ating presidente sa vape na ito kaysa po sa illegal drugs, irespeto na lang po natin, okay? Bakit kaya, no? Napapatanong lang tayo, bakit kaya mas concern? Kasi nga uso po yung vape kaysa uso rin. Nako, yung sa bagay, no? Sabi nga nila, kung ano ang nasa taas, ganun din yung nasa baba. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto mga karibin natin Marcos administration borrows 340 billion in February. Nako, January, February. Tapos, di ba, kare-release lang nung January 31 yata yun Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Nung January 31, na-release po, no? Yung 2025 national budget. Tapos, dito po sa balita ng, Manila Bulletin, no? Abay, after pala nilang ma-release yung 2025 national budget, kasi January yun tapos February, nangutang po ng 340 billion nung February. Baka mabalitaan natin ito, may utang na rin na pati March, kasi April na tayo ngayon no? Baka sa May mabalitaan natin, may utang na naman sa March, April papunta-punta hanggang sa matapos ang kanilang termino. Naku po, wag naman po ganun. You know what? Ang ito opinion ko lang po ito kasi ako kasi mga kababayan, naging presidente din po ako. Sa school nga lang, ba? Parang yung government ninyo, yung society ninyo, it is like business, mga karibin natin. No? Babagsak at babagsak. For example, ako naging presidente po ako ng club namin. Babagsak at babagsak yung community ninyo, yung club, no?
ninyo kapag puro kayo labas ng labas ng labas ng pera? No? Kung walang pumapasok na pera, talagang mababankrupt kayo. What I'm trying to point out, ganun din po ang isang bansa. Kapag puro utang ng utang, walang kita ang isang bansa. No? Actually, tayo lang yata ang pinagkakakitaan through tax. Diba? Oh, example na lang natin Kung walang kita ang isang bansa at puro gastos lang, gastos, after ng gastos, utang na naman. Then, walang kita. Di ba may balita nga, i-share natin yun dito sa channel natin na ang Pilipinas, bumaba ang pagbabayad ng Pilipinas sa kanyang mga utang. Ibig sabihin, hindi na nababayaran ng Pilipinas ng eksakto yung kanyang mga utang, mga kababayan. So, pag ganyan po, ano sa palagay nyo ang mangyayari? Progressing ba ang kalalabasan ng ating bansa? Or we are going to be bankrupt, mga kababayan? We're going down, di ba? Nako, baka matulad tayo sa isang bansa na, ano ba yung bansa na yun wala nang kwenta yung pera nila di ba? At I think doon po nagsimula yung yung Bitcoin. Doon lumabas yung Bitcoin Kaya correct me if I'm wrong, mga kababayan. Well, anyway, what I'm trying to point out, baka mabankrupt tayo. Baka isang araw magising tayo, yung pera natin wala ng value, di ba? Well, anyway, sana lang po after matapos po ng termino ni President Bongbong Marcos Jr. ay hindi pa tayo bankrupt, no? I mean, meron pang matira. Nababahala kasi ako, mga kababayan, baka wala nang matira. Baka pati yung mga kaapu-apuhan natin naibenta na. You know what I mean? Na naibenta na. Hindi pa sila pinanganganak, may utang na sila. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan, sa pangungutang na ito? Ako talaga, sa administrasyong ito, dalawa lang ang makikita mo, no? Wala tayong nakikitang project Ang nakikita ko lang, or nakikita rin ninyo, dalawa lang. Pangungutang at pangungurakot. Well, anyway, mag-add na lang kayo Comment nyo na lang kung may nakita pa kayong iba. Pero para sa akin, dalawa lang. Ay, tatlo. Mangutang, makurakot, at tirahin ang kalaban sa politika. Yun lang po, no? Anyway, kung mayroon pa kang alam, i-comment nyo na lang po. Okay? At eto pa, mga kababayan, ito malabo itong, para sa akin opinion lang po ito. May nagsabi may nag-comment kanina, sabi niya, sana totoong balita naman ang ibalita mo, wag yung opinion lang. You know what? Mga ka-review natin, nakalagay po sa pangalan ng ating channel, Pinas News Review. Nire-review po natin yung mga balita. We are not making our own news. Kasi wala naman tayong resources. What we have is mag-review, mag-comment lang. Pasensya na ako na singit ko, mga karbayan. Kasi may nag-comment kanina, no? So, sir, no? Nagre-review lang po tayo at nagko-komentary. No? Hindi po tayo gumagawa ng sarili nating news. Di ba? So, ito, mga ka-review natin. Ang masasabi ko po dito sa statement ni DILG Secretary John Vic Remulla ay parang malabo. Eto, vlogger lang ito eto, basahin mo natin Sabi niya po, hindi po namin siya i-deport. Yung Russian na vlogger. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Yan po ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. GMA News 3 hours ago, sabi po dito, tapos na po ang mga dayuhan na kaya na lang lapastangan ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo, na sa sarili nating bayan, hindi tayo magpapabastos sa kanila. Okay?
mananatili sa Pilipinas ang Russian blogger na si Vitaly, hindi ko mabasa ng maayos yung ano, Dorovetsky. Yan. Correct me if I'm wrong. Hindi naman natin araw-araw ginagamit ang mga pangalang ito. Okay. Upang hanapin dito ang mga kasong ihahain laban sa kanya. Pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Bakit ko nasabi ito Bakit ko nasabing malabo ito? You know what? Vlogger. Vlogger po siya. Then pangalawa, ito po yung basihan ko kung bakit mukhang malabo ito. Naalala niyo po ba yung kaso ng isang transgender na si Jennifer? Nakalimutan ko lang yung apelyido, no? Yung kay Pemberton, mga ka-review natin, di ba? Ginurgor po si Jennifer, yung transgender na Pilipino, no? Ng isang US Army, Navy ata yun, no? Na si Pemberton. At the end of the day, dineport po yung Amerikano. That's why, nasasabi ko dito na malabo itong sinasabi na hindi pwedeng ma-deport eh. Depende lang kung anong kasunduan ng Russian at saka Pilipinas. Pero kung babasihan mo yung kay Pemberton at saka kay Jennifer, no? Parehas din yun eh. Foreigner eh, no? Pero nagkaiba lang, Amerikano at saka Russian. Diba? Yan lang po ang basahan ko. I don't have any evidence. Nagbabase lang po ako doon sa kaso ni Jennifer at saka Pemberton, mga kabayan. Sa palagay niyo po ba? Hindi ba ito talaga mali-deport, mga ka-review natin? Well, abangan po natin kung talagang the Philippines, no? Ay meron talagang sariling batas. Kasi kay former President Duterte, hindi natin nakita na may sarili tayong batas. No? Anyway, sige nga. Try natin si DILG Secretary John Vic Rimulya, no? Kung talaga bang hindi ito madi-deport. Okay? Ito pa mga ka-review natin, last po natin pag-uusapan to bago natin i-play yung video, no? Sabi po dito sa The Manila Times 1 hour ago, charges versus Duterte will be expanded to include torture, illegal detention. Ayon po yan sa lawyer, no? Pero mga ka-review natin, sabi nga ng ating mga kabayan, mga supporters ni former President Duterte, kahit isama mo pa yung mga ginurgor ni Hitler, kahit isama mo pa ang pagkamatay ni Jose Rizal, Bonifacio, at kung sino mang mga bayani dyan, no? Hindi pa rin magbabago ang pagsuporta ng bawat isang Pilipino na naniniwala kay former President Duterte. Alam namin na-experience po namin. Nandito kami sa Pilipinas. Kayong mga taga-ICC, take note, no? Nagbabase lang kayo sa kung ano ang inire-report sa inyo. Pero kaming mga Pilipino, nandito kami sa Pilipinas, araw-araw kaming naglalakad, no? At nanonotice namin yung mga nangyayari. Kayo po ba, mga taga-ICC, no? Nagbabase lang po kayo sa kung ano ang nakasulat dyan. Well, anyway, may balita nga pala, no? ICC daw ang shoulder ng mga pamasahe ng mga biktima na magti-testify doon, mga kabayan. Sana lang yung 30,000 na sinasabi nila na biktima di umano ng AJK, lahat ng yon madala nila sa the Netherlands, no? Para mas marami, mas masaya. Pero take note, kailangan may death certificate kayo, no? Para malaman kung kailan namatay, at ano ang ikinamatay. Mahirap yung parehas kay Aling Sheila. At yung iba pa na gumagamit lang ng mga pangalan, di ba? Hirap ng ganon.
Ha? Although kikita nga kayo, pero mga kababayan, yung kikitain nyo dyan, pwede nyo pa yung kitain, ha? Yung, yung kung may bayaran mang nangyayari, ha? I think, kikita pa rin kayo ng ganyan. Kaso nga lang, ang problema sa inyo, ayaw nyo siguro magtrabaho ng patas. Di ba? Well, anyway, mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion dyan? At eto na, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Question ni Senator Alan Peter Cayetano ang paggamit ng sub-judice rule at executive privilege lalo na po na matapos o partikular na po nang matapos na mabigo ang ilan pong opisyal na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin ni Senator Cayetano na hindi sakop na executive privilege si CIDG Acting Director General Nicolas Torre maliban na lamang kung may direktang utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuna rin ng senador ang double standard sa pagpapatupad ng mga patakaran sa gobyerno, lalo na pagdating sa pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga pahayag. Anya, kapag daw ordinaryong mga pulis o sundalo ang nagsalita, ay agad silang pinapanagot. Ngunit kapag si Torre ay kahit ano daw ang sabihin sa panayam ay hindi raw pinapagalitan. Hinimok niya ang gobyerno na maging patas sa pagpapatupad ng batas dahil ang mga kawawa dito ay ang mga kawani daw ng pamahalaan. Mula sa pulis hanggang sa guro ay umaasa naman sa tamang paggabay ng kanilang mga pinuno. Binigyang diin din ng senador na kailangan ng matibay na pundasyon ng pananagutan, hustisya at katotohanan para sa tunay na pagbabago at pag-unlad ng ating bansa. Magiging matibay lamang daw ito kung may patas na proseso at pagsunod sa batas. Kaugnay niyan narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung sub-judice rule is not meant para kung may inconsistency sa ibang bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung yun po ang kaso, di lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves, tigil na yung hearing. No? Number two, there are many points regarding other guests. For example, General Tama mga kaubayan, di ba? Kung ikukumpara mo yung kamera dito sa Senado, napakahina ng Senado ngayon eh. No? Napakahina. Kitang-kita na nilang nagsisinungaling, ayaw pang i-contempt eh. Pero doon sa kamera, sa House of Representatives, hindi ka pa nagsasalita. Contempt ka na. Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the president talk to him directly. Ang executive privilege, pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time at least in a recent history yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist. Iyan pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay ng balitang yan, naniniwala naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroong pananagutan ng mga opisyal ng pulisya na sangkot sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam, sinabi nitong si Senator de la Rosa na posibleng sa kasong kidnapping ang kaharapin ng mga ito dahil walaan niyang legal na basehan ang mga pulis dahil sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Ito ng senador, kabaligtaran ang naging proseso ng pag-aresto kay Duterte kung saan dapat daw ang humiling na arestuhin ang dating Pangulo nang magsundo sa kanya. Sa kaso ng dating Pangulo, ang mga otoridad ng bansaan niya ang umaresto at naghatid sa International Criminal Court. Anong klaseng kaso to, sir? Anong kalabasan? Di ba kidnapping yun? Di ba? Kidnapping yun. Wala silang legal basis sa pag-aresto. Baligtaran. So yan mga kaubayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.